Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Romans, chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Sa Tagalog version, sabi dito, ito ay sapagkat hindi ko ikinakaya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga Hentil. So, ang talakay natin ay ebanghelyo. Ibig sabihin, minsan nangungusap sa atin ng Diyos na i-share natin yung word. Minsan sa mga taong kailangan nito. Minsan sa katabi natin, mga kapamilya, sometimes, meron mga pangungusap ang Diyos sa atin na kailangan natin i-share yung gospel, and minsan meron tayong pagkakataon sa buhay natin na nahihiya tayo. Pero sabi dito, wag natin ikahiya para sa ikaliligtas ng bawat isa na sumampalataya. Yun yung paraan para sila ay makakilala sa Diyos at magkakaroon sila ng relasyon personally sa Diyos, at huwag nating ikahiya na ipalaganap yung salita niya. Kasi yung sakripisyo niya, kailangang malaman ng tao kung paano tayo naligtas, nawala ang mga kasalanan natin ng dahil sa Kanya. So, lahat ng mga sakripisyo niya, ito yung way kung paano tayo hindi naghirap na maparusahan. Yun yung sakripisyo ng Lord. Kasi siya, kaya siya naparusahan. During that time, ang way ng mga Romano noon para ipahiya siya. Pero ang Diyos hindi siya nahiya nung ipinako siya sa krus para lang maligtas tayo, para lang mahugasan yung mga kasalanan natin. Pero tayo madalas ikinakahiya natin kahit sa pag-share pa lang ng gospel, pag-share ng good news kung paano tayo naligtas, magkaroon ng magandang mayos na panibagong buhay. At hindi mahirap yung pag-share. Pero sa atin, mahirap kasi nahihiya tayo. Yung ginawa ni Jesus Christ, hindi mahirap. Pero tayo, nahihirapan tayo mag-share sa iba. Kasi hindi natin priority. Pero ang Diyos, hindi siya nahiya nung siya yung napahiya nung parusahan siya yung nag-sacrifice sa krus ng Kalbaryo. Pero tayo, yung pag-share pa nga lang numbers, hirap na hirap tayo. Ang focus natin puro sariling paglago lang, pagsunod. Pero bakit hindi natin ang ipalaganap, i-share sa iba na malaman din nila yung good news na sinusulat sa Biblia, na yung word or the word of Bible is important to our life, kasi ito yung manual ng buhay natin. Ito yung kaparaanan kung paano natin magkaroon tayo ng personally relationship kay Jesus Christ. At yun yung pagbitbit ng cross ni Jesus Christ nung dinala niya yung cross patungo dun sa hindi siya na-insulto, pero tayo we feel ashamed
sa mga pwede nating gawin na kailangan masanay tayo na mag-share sa iba. Huwag natin ikahiya yung Word of God. Huwag natin ikahiya na yung good news ay maipalaganap sa iba na dahil doon sa sakripisyo na ginawa ng Diyos sa atin, wala tayo. Panahon na kailangan tayong parusahan, pero ang Diyos ay yung naparusahan para sa atin. Hinugasan yung kasalanan natin para lang sa bubuti natin, sa pagkakaroon natin ng panibagong buhay at mahugasan ng yung sakripisyo niya. Yun yung hindi natin dapat kailangang matakot tayo sa pwede nating mangyayari. Kasi ang tindi ng pinaghirapan ni Jesus Christ para lang magkaroon tayo ng kaligtasan. So, yung power ng pagkakaroon ng salvation natin ay isa sa ikaliligtas ng bawat isa. At kahit sino pa na pwede nating ma-sharean, sino man ang tao nasa paligid natin, once na nakaalam kung ano yung mga sakripisyo ng Diyos, ang kaparaanan lang kung paano tayo maligtas ay yun yung maipangaral kung ano yung katotohanan, kung ano yung ibanghelyo na pwede nilang malaman.